Ating mahal na Panginoon. Let us pray. Dakilan mapagpala naming Ama sa langit. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na may gawa takdaan ng langit at ng lupa. Diyos na dakila, Diyos na mapagpala. Sa matamis at makapangyarihan mong pangalang Kristo Jesus, kami nagpapaabot ng aming papuri, ng aming pagsambat, pasasalamat sa kabutihan na ginawa mo sa aming mga buhay. Mula ng araw na ikaw ay aming makilala at mapaglingkuran hanggang sa mga oras na ito, kailanman hindi mo kami pinabayaan. Dalangin namin na iyong gabay at patnubay sa aming pag-aaral ng mga banal mong salita na sa pagkain ng aming kaluluwa. Buksan mo ang aming puso, ang aming pangunawa. Mga iyong panglingkod na nisagan ang akin, wala akong magagawa. Anoint the words, Lord, hallelujah. Put the words in my mouth. Leading prayer for our beloved and honorable pastor in the mighty name of Jesus. Sama-sama naming sinasaway, ginagapos ang lahat ng demonyong hadlang gawat lang ng kaaway. Cast out right now and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Malakas na palakpak para sa ating buhay na Diyos. Mga minamahal, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to the Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give double honor and respect to our dearly beloved honorable pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeda, the intimate prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, dear beloved children, all blessed Almeda family, sa mga anak, apo at manugang ng ating kagalang-galang na pastor, mga minamahal, para patuloy po nating pinapaabot ang pasasalamat sa ating buhay na Diyos, mga minamahal, na may mga tao po na itinalaga ang ating mahal na Panginoon upang patuloy pong pangalagaan ang banal na iglesia. May taguyod ang banal na gawain ng ating mahal na Panginoong Kristo. To all our beloved live webcast viewers po around the globe, minamahal sa ibayong dagat at sa iba't ibang panig ng mundo, mga minamahal sa mga kapatid po nating mga OFWs, mga seaman nating mga kapatiran na sadyang hindi po makadalo at hirap makadalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Malaking tulong po ang gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. At sa lahat ng ating mga kapatiran mula Luzon, Visayas, sa buong Mindanao, dito po sa dako ng Zamboanga Peninsula, sa lahat ng ating mga kapatiran na narito, mga minamahal, at sa mga katuwang sa banal na gawain ng ating buhay ni Diyos, beloved co-workers, beloved co-preachers, at beloved choirs, at sa lahat ng ating minamahal na mga manunugtog. Sa lahat ng ating mga kapatiran na narito ay magandang mga minamahal, hapon na po sa ating pong lahat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At bago ko po makalimutan, happy 29th Founding Church Anniversary po sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran. Hindi lamang tayo mga minamahal na nagsiselebrate from Central Church, mga minamahal sa buong Luzon, Visayas, Mindanao, mga minamahal, ay ating pong pinapasalamatan ng ating mahal na Panginoon sa dakilang tagumpay na kanyang ipinagkaloob sa atin na for almost 49 years, mga minamahal, God's awesome power, signs, wonders, mga minamahal na ginawa ng mahal na Panginoon sa ministeryo ito. Talagang hindi po matatawaran, mga minamahal, ang kamanghamanghang mga gawa ng ating mahal na Panginoon sa ministeryo ito. Kaya we believe 100% na ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, ito po, mga minamahal, ang ministeryo na kadugtong ng mga ministeryo ng mga apostoles. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit ko po nasabi? Sa panahon ng mga apostoles, mga minamahal, ay talagang hindi lang po sila nangaral, bagkus ay lumalakip ang kapangyarihan sa kanilang pangangaral. Amen? Imagine, mga minamahal, iba't ibang uri ng karamdaman gumagaling. Leukemia, cancer, TB, diabetes, mga minamahal, sa ating panahon ngayon ay ginaganap din po ng mahal na Panginoon, gumagawa ang kanyang kapangyarihan sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya tayo po ay nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat ang tagumpay ng isa ay tagumpay nating lahat. Amen? Kagaya ng testimony ng ating minamahal na kapatid kanina, mga minamahal during choir singing, ating pong beloved Brother Joshua, mga minamahal regarding po sa communism. Mga minamahal, dahil kung wala po ang gawain ng Jesus Miracle Crusade way back year 1975 ng ating beloved pastor, mga minamahal, kahit sa on TV, mga minamahal, sa Channel 13, at naalala ko po, mga minamahal, yung 36 Days Crusade natin sa dako ng Luneta Park, sa dako ng Loton,
36 days na krusada, walang humpay sa loob ng isang buwan. Nagkaroon po ng krusada ang Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, at buong Kamaynilaan, mga minamahal, ay naglagay ang ating beloved pastor ng banner, Communism is Satanism. Nag-iisang pastor, mga minamahal, sa Pilipinas, ang kumalaban, mga minamahal, sa mga komunista. Ang sabi ng mga pastor, in Jesus' name, we wipe out communism, mga minamahal. At totoo po yan, mga minamahal. Paglipas po ng ilang taon, ang komunista ay nilinis ng mahal na Panginoon. Isipin po nating mabuti, kung wala pong Jesus Miracle Crusade International Ministry, wala pong ating kagalang-galang na pastor na matapang na tumayot ng aral against communism, dapat sana ang bansa ng Pilipinas ay komunista na po, mga minamahal. Amen? Tingnan po natin ang ibang mga bansa na sakop na po ng komunista. What is communism? Mga minamahal, ang doktrina po nila, sila po yung nagtuturo na walang Diyos. Amen? Imagine, kung ikaw at ako, tayo po ay na-brainwash na walang Diyos, gaano po kamasalumuot ang ating mga buhay? Kung tayo po ay mga minamahal na doktrinahan, amen, na pangaralan tayo ng doktrina ng komunista, mga minamahal na walang Diyos. Amen? Magiging masalimuot ang ating buhay dahil walang Diyos. Amen? Magiging magulo ang ating buhay. Lipos ng karamdaman, lipos ng problema, mga minamahal. Walang kapayapaan, walang kagalakan. Kung tayo po ay naging komunista, kung walang pastor na tumayo, kung walang Jesus Miracle Crusade, at that time na nangaral, matapang na nangaral, mga minamahal ng komunista ay satanismo, mga minamahal. Amen? Tayo po ay mabibrainwash ng maling turo, maling paniniwala na kung saan mapapalayo tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit napakabuti ng Diyos, napakabait ng ating mahal na Panginoon. Tayo'y binigyan dito mismo sa bansa ng Pilipinas. Binigyan tayo ng totoong pastor na galing sa Diyos na handang ibuwis ang kanyang buhay. Maipangaral lamang ang buong katotohanan, mga minamahal, na mayroong Diyos na nagpapagaling ng karamdaman. Mayroong Diyos na nagbabago ng buhay ng tao. Mayroong Diyos na nagpupuno ng kagalakan at kapayapaan sa puso at isip ng bawat isa sa atin. Ngayon, mga minamahal, we celebrate for almost 49 years. Tayo po'y nagpapasalamat na mayroong Jesus Miracle Crusade International Ministry dito sa bansa ng Pilipinas. Hanggang ngayon, ating pong isinisigaw ang dakilang tagumpay. Ipinagmamayabang natin, ipinagbubuni natin na mayroon tayong iisang Diyos, mga minamahal, buhay at totoong Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya gayon na lamang ating pagpapasalamat sa mahal na Panginoon na tayo pinagkalooban ng tunay na pastor, mga minamahal, na umiibig ng labis, walang takot sa kanyang puso, mga minamahal, para maipangaral, handang ibuwis ang kanyang buhay, bahalang mamatay, maipangaral lang ang dakilang ebanghelyo. Ngunit sabi ng banal na Biblia, ang tao ng Diyos ay iniingatan ng Diyos. Amen? Just imagine, napakaraming mga pangyayari ng malapastor ay nasa bingit ng kamatayan. Gustong patayin ang Abu Sayyaf, gustong patayin ang mga NPA, mga minamahal. Ngunit hindi po sila nagtagumpay dahil the man of God, mga minamahal, ay iniingatan palagi ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya tayo po ay narito, nagkakatipon, buong Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatiran natin in abroad. Tayo po ay nagkakatipon, mga minamahal, at iisang ating layunin para pasalamatan ng Panginoon na tayo po ay napabilang. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Tayo po ay napabilang sa totoong gawain ng Diyos. Natin pong nakikita dito ang pagkilos ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating buhay ni Diyos. Everybody shout, praise the Lord! Salamat sa dakilang biyaya ng ating mahal na Panginoon. Tayo po'y pinagpala ng Diyos sapagkat hindi hinayaan ng Panginoon na tayo po'y maligaw, hindi hinayaan ng Panginoon na tayo po'y malason ng maling mga turo at mga paniniwala, bagus tayo po'y narito sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Sa oras nito, minamahal, pag-aralan natin ang salita ng ating mahal na Panginoon dahil mag-alas 3 na po, mga minamahal. Amen. At ipagpaumanhin po ninyo, kung lumampas tayo ng alas 3, gawa nga po, mga minamahal, minsan napakasarap magpuri, mag-umawit, sumamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi naman po ito palagi, mga minamahal, kaya't mga minamahal, ipagpasensya po ninyo. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Ihanda po natin ang ating ballpen, ang ating pong mga papel, ang ating pong mga Biblia. Lalo tigit sa lahat, ihanda po natin ang ating mga sarili sa pagkinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. And let's talk about the topic, what shall we render
to the Lord? What shall we render to the Lord? Ano ang ating pong maigaganti? Ano po ang ating maibabayad? Mga minamahal sa Tagalog, ano ang ating maibabayad sa ating pinakamamahal na Panginoon? Sa lahat ng kabutihan, biyaya at pagpapala na tinanggap natin galing sa mahal na Panginoon, ano ang ating maibabayad sa ating mahal na Panginoon? Alam po ninyo, mga minamahal, ako po ay isang anak din ng aking minamahal na ina, ng aking mga magulang. Kaya bilang anak, iniisip ko kung ano ang aking maigaganti sa aking magulang. Amen? Siyempre, marunong tayong tumanaw ng utang na loob sa mga taong kinasangkapan ng ating mahal na Panginoon upang tayo po ay alagaan, ingatan, amen, at proteksyonan. Everybody shout, praise the Lord. Isa po sila sa ginamit ng ating mahal na Panginoon. So habang tayo po ay lumalaki, iniisip natin kung anong maigaganti natin sa ating mga magulang. Tama po ba mga anak? Ay lahat tayo magsabing praise the Lord. Iniisip natin kung ano ang maibibigay natin sa ating mga magulang bilang pagtanaw ng utang na loob sa kanilang pag-aalaga, sa kanilang pagmamalasakit sa atin nung tayo po ay bata pa. Dahil kung wala si nanay, wala si tatay, mga minamahal, hindi tayo magiging ganito. Amen. Kaya nga po, mga minamahal, mapalad yung may nanay pa at may tatay pa sa mga oras nito dahil maraming mga anak ngayon na wala ng nanay, wala ng tatay, mga minamahal. Mahirap kayang mabuhay, mga minamahal, na ikaw ay lalaki na walang nanay at walang tatay. Kaya sa mga meron pang nanay, meron pang tatay, ay pasalamatan ninyo na naandyan pa yung mga nanay ninyo. Amen. Huwag niyong sasagot-sagutin, huwag niyong papagalitan. Kasi sa panahon natin ngayon, baliktad na eh. Anak na ang nagsisermon sa magulang eh. Amen. Sila pa ang parang nanay, sila pa ang parang tatay. Ang alam mo kung sino. Hindi po nila naiisip na hindi sila lalaki ng ganyan kung wala ang pag-aaruga ng kanilang mga magulang. Kaya meron tayong pagtanaw ng utang na loob. Spiritually, ganon din sa iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kung walang gawain ng ating mahal na Panginoon, wala ang ating buhay na Diyos, everybody shout praise the Lord, nasaan kaya tayo ngayon? Ano kaya ang buhay natin ngayon? Ano kaya ang kalagayan natin ngayon kung wala ang mga minamahal gawain ng ating buhay na Diyos, wala ang ating mahal na Panginoon? Kaya gayon na lamang ang ating pong pagpapahalaga sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil nais nating ipakita sa ating mahal na Panginoon yung ating pagtanaw ng utang na loob sa lahat ng kabutihan na ginawa ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng banal na Biblia from the book of Psalms, chapter 103, verse 2 after verse 5, unang teksto na ating pag-aaralan, isulat po natin ang mga talatang ito. Amen. Praise the Lord. From the book of Psalms, chapter 103, verses 2 and 3. Praise the Lord, mahal. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy diseases. English, Tagalog. Amen. Dito sa Aklat ng mga Awit, Kabanata ay 103 at ang talata ay 2 hanggang 3. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa, na siyang nagpapatawad ng iyong lahat ng mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng iyong lahat ng mga sakit. Amen. Amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Anong sabi ni Salmista David? Huwag nating kakalimutan ang lahat ng kanyang mabubuting mga gawa sa buhay namin. Dahil kapag makalimutan mo yung mabubuting gawa ng Panginoon sa buhay mo, mawawala ka sa paglilingkod. Manghihina ka, manlulupaypay ka, manlalamig ka, hanggang dumating po yung punto na ikaw ay tatalikod na sa ating mahal na Panginoon. Bakit po? Yung mabubuting gawa ng Panginoon, kapag ito po ay iyong binubulay-bulay, iyong nininalay-nilay, ang kabutihan, palagi mong inaalala ang kabutihan ng Panginoon sa buhay mo, kung paano kanyang binago, kung paano niyang nilutas ang problema mo, kung paano niyang
pinagaling ang karamdaman mo, kung paano kanyang iningatan sa gitna ng mga panganib at mga kapahamakan, hindi po natin, yan po ang mabubuting gawa ng mahal na Panginoon sa buhay natin, na hindi natin po, mga minamahal, matatanggap ang mga benepisyong yan kung hindi tayo naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Tama po ba? Tama po ba? Ang lahat ay magsabing amen. Hindi natin mararanasan ang kabutihan ng Panginoon kung hindi tayo naglilingkod sa Kanya. Hindi natin mararanasan yung sarap ng paglilingkod sa mahal na Panginoon kung hindi natin nakilala ang ating buhay na Diyos. Mga karamdaman natin, problema natin, sa gitna ng panganib at kapahamakan, walang Diyos na mag-iingat sa atin dahil hindi tayo naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit tayo po ay nagpupuri at nagpapasalamat dahil mabait ang Diyos na ating nakilala. Kaya sa verse 2 ang sabi ng Biblia, "Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits." Huwag nating kakalimutan ang lahat ng kanyang mabubuting mga gawa, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Ito po ay ikintal, iukit natin sa ating mga puso ang mabubuting gawa ng Panginoon. Itali natin ito sa ating mga liig. Palagi nating alalahanin kung gaano kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon sa buhay natin. In verse 3, "Who forget all iniquities, forgive it all thine iniquities." Sabi ng Biblia, "And who healeth all thy diseases?" Ang ating pinakamamahal na Panginoon, kinalimutan, sabi nagtangalog, mga minamahal, nagpatawad ng inyong mga kasalanan. Walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Gaano tayo kamakasalanan noon? Amen? Halos nga ang iba sa atin, mga minamahal, natatakot tayong lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa sobra at dami nating mga kasalanan, hindi po natin in-expect na tayo ba ay mapapatawad pa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang buong akala natin sa sobrang dami ng ating mga kasalanan ay hindi na tayo mapapatawad ng mahal na Panginoon. Ngunit nagulat tayo nung tayo po ay magbalik loob sa Diyos, nung tayo po ay lumapit sa mahal na Panginoon, naramdaman natin, mga minamahal, yung dakilang pagpapatawad ng mahal na Panginoon sa lahat ng ating mga minimal pagkakasala. That is a great blessing. Yung forgiveness ng mahal na Panginoon to all our iniquities. That is a great blessing. Yung sabi ng Biblia, iba ang Diyos kasi kapag magpatawad. Ang tao kapag magpatawad, kapag kayo ay nagkaroon uli ng konting mga minamahal conflict, amen? Naaalala niya uli ang kasalanan na iyong ginawa. Iba ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, kapag pinatawad ka ng Diyos, lahat ng iyong kasalanan ay lilimutin at kailanman ay hindi na aalalahanin pa ng ating mahal na Panginoon. Amen? Yan ay lilimutin ng Diyos, sabi ng Biblia, at kailanman ay hindi na aalalahanin pa ng Panginoon. Kakaibang pagpapatawad ng tao. Minsan ang tao nagpapatawad, pero kapag magkaroon kayo ng konting mga minimal diskusyon, minsan ay naaalala, ibinabalik yung nagawa mong kasalanan. Kahit nakabaon na, binubukwat pa. Ganon minsan ang tao, kahit ilang taon nang lumipas, mga minamahal, 10 taon na, 15 taon nang nakabaon sa limot. Kapag kayo'y nagkaroon ng konting conflict, mga minamahal, yung kasalanan na yon na matagal nang linimot, matagal nang ibinaon, ay ibinabalik pa. Pero ang mahal na Panginoon, iba ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Lilimutin niya ang lahat ng ating kasalanan at kailanman ay hindi na aalalahanin pa. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Dahil kung hindi tayo pinatawad ng Diyos, sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, hindi nilimot ng Panginoon ang ating kasalanan, hindi tayo pinatawad ng ating Panginoon sa lahat ng ating mga kasamaan, at hindi pinagaling ng Panginoon ang ating mga karamdaman, mga minamahal noon, dahil kapag pinatawad ang ating kasalanan, automatically gagaling ang ating karamdaman. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon, dahil ang karamdaman ay bunga ng kasalanan. Everybody shout, praise the Lord. Kaya pala, kapag ang tao ay may sakit, mga minamahal, kailangan niyang maglingkod sa Panginoon. Dahil kapag maglingkod siya sa Diyos, ang kanyang kasalanan ay patatawarin ng mahal na Panginoon. Kapag pinatawad ang kanyang kasalanan, ang kanyang karamdaman ay gagaling sa pangalan ng ating mahal na Panginoon.
Kaya makikita mo kapag nagkukursada tayo, mga minamahal, nagpaka-wheelchair, naka-crutches, nakahiga na sa folding bed, hindi na makatayo, hindi na makaupo, hirap ng lumakad, mga minamahal, talagang malapit na po ang mamatay. Ang iba ay tinanggihan na ng mga doktor. Ngunit kapag dumalo sa ating banal na gawain, dumalo sa ating krusada, everybody shout, praise the Lord. Mga minamahal, tanggapin ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ang kanyang kasalanan ay pinapatawad ng Panginoon at ang kanyang karamdaman ay pagagalingin ng ating buhay ni Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. From the book of Psalms chapter 103, verse 11 up to verse 13. Basahin po natin ang talatang ito. Amen. From the book of Psalms, chapter 103, verses 11 to 13. For as the heaven is high above the earth, so great is His mercy toward them that fear Him. As far as the east is from the west, so far hath He removed our transgressions from us. Like as a father pitieth his children, so the Lord pitieth them that fear Him. Amen. Sa Tagalog, Kaylee. Amen. Dito po sa Aklat ng Awit, Kabanata ay 103 at ang talata ay 11 hanggang 13. Sapagkat kung paanong ang mga langit ay mataas kaysa sa lupa, gayon kalaki ang kanyang kagandahang loob sa kanila na nangatatakot sa kanya. Kung gaano ang layo ng silangan sa kanluran, gayon inilayo niya ang mga pagsalangsan natin sa atin. Kung paanong ang ama ay naawa sa kanyang anak, gayon naawa ang Panginoon sa kanilang nangatatakot sa kanya. Amen. Palakpakan natin ang salita ng Panginoon. God bless you po sa pagkabasa. Napakaganda ng talanta, mga minamahal na ating pinag-aaralan. Palakpakan natin ang ating buhay ni Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say, Amen. So, hindi po masukat ang kagandahang loob ng Diyos. Yung biyaya ng Panginoon ay walang hangganan. Yung pag-ibig ng Diyos ay walang hangganan. Kung gaano kalawak, mga minamalang karagatan ay higit pa riyan ang kagandahan loob ng ating mahal na Panginoon. Higit pa riyan ang pag-ibig ng Diyos. Higit pa riyan ang kahabagan ng mahal na Panginoon. Kung gaano kalayo ng silangan sa kanluran, higit pa riyan ang katapatan at pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Hindi masukat. Everybody shout, praise the Lord. Si Beloved Muhammad Baser, sabi niya, mahal na pastor, mapapatawad pa ba ako ng Diyos? Hindi na mabilang ang mga tao na aking pinatay. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Dahil lang pagpatay ng kapwa-tao, ito po isang brutal na kasalanan. Kitilin mo ngayong sariling buhay, ito po yung brutal na kasalanan. Kaya para sa kanya, ay imposible na siya'y mapatawad pa ng mahal na Panginoon. Sabi niya, mahal na pastor, napakarami ng tao na aking kinitilang buhay, aking pinatay. Mapapatawad pa ba ako ng ating Panginoon? Sabi ng mahal na pastor, mga minamahal, gaano man kapula, mga minamahal ang iyong kasalanan, gaano man kaitim ang iyong kasalanan, kapag ikaw ay taos-pusong magbalik loob at hanapin ang mahal na Panginoon, ang kasalanan mo ay patatawarin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Sabi ng Biblia, for as heaven is high above the earth, so great His mercy toward them that fear Him. Kung gaano katayog, kataas ang langit, mga minamahal sa lupa, ay ganoon kalaki ang kanyang kagandahang loob sa mga taong natatakot sa Kanya. To those who fear Him. Sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, grace and mercy. Great is His mercy toward Him that fear Him. Doon sa mga taong natatakot, mga minamahal sa Kanya. Amen? What is the word takot? What's the word fear? Mga minamahal, fear is to hate evil. Yung tinatawag na takot ay magkakaroon ka ng mga minamahal, godly na galit, godly na pagkamuhi sa paggawa ng kasalanan. You hate evil. That is, fear in the Lord is to hate evil. Ibig sabihin, kapag mga minamahal, ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, at ayaw mong magkasala, takot kang magkasala, iniingatan mo yung sarili mo na hindi magkasala, mga minamahal, ikaw ay may takot sa Diyos. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Bakit ayaw mo magkasala? Dahil may takot ka sa Diyos. Iniingatan mo ang sarili mo, mga minamahal, na hindi magkasala. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. At alam po ninyo, kapag
ikaw ay nabubuhay at ingat na ingat ka na hindi magkasala, mga minamahal, yung favor ng mahal na Panginoon ay para sa iyo. Amen? Ingat kang magkasala. Kaya napakahalaga bilang isang tao ang malaman natin kung ano ang kasalanang labag sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. At sa Biblia po natin yan mababasa. Dapat ay nagbabasa tayo ng Biblia. Mga minamahal, binubuklat natin ang ating mga Biblia. Huwag nating hayaan na, mga minamahal, hahawak lang tayo ng Biblia tuwing banal na gawain lang. Amen? Amen? Minsan nga yung iba, mga minamahal, wala pang dalang Biblia. Paano tayo matututo? Paano tayo makakaunawa ng salita ng ating mahal na Panginoon kung wala tayong dalang Biblia? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ay sabi ng Biblia, mga minamahal, ang sabi ng salita ng mahal na Panginoon, for as the heaven is high above the earth, so great is mercy toward them that fear Him. Sapagkat kung papaanong ang langit ay mataas kaysa sa lupa, gayon kalaki ang kanyang kagandahang loob sa Kanya ng mga natatakot sa Kanya. Tayo po ay, mga minamahal, tayo po ang minimension sa Biblia. Dahil tayo po yung mga taong natatakot na magkasala. Tayo po yung natatakot sa Panginoon, kaya ayaw nating magkasala. Ayaw nating layuan tayo ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Ayaw nating talikuran tayo ng ating mahal na Panginoon. Ang gusto natin, mga minamahal, ay malapit palagi sa atin ang ating mahal na Panginoon upang sa panahon ng ating pangangailangan ay naandyan ang katugunan at pagkilos ng Panginoon. Mga minamahal, sa ating buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So naandyan yung great blessing, great mercy, great compassion, great love ng mahal na Panginoon to those who fear Him. Naalala ko yung testimony ng ating minamahal na kapatid sa dako ng Leyte, beloved Brother Demetrio Dumdum, mga minamahal. Sila po ay naglilingkod sa mahal na Panginoon. Dumating po yung point ng trial sa kanilang paglilingkod. Sila po ay baguhan pa lang, mga minamahal. Bagong kilala pa lamang po sila sa mahal na Panginoon. Alam po ninyo, dumating ang matinding trial sa kanila. Halos wala silang makain. Dumating po yung point na halos pambili ng asin ay wala po sila, mga minamahal. Amen, yung kanyang mga apo, humihingi na po ng pagkain sa kanya, ilan sa kanyang mga anak, ngunit wala po siyang maibigay. Dahil sometimes, mga minamahal, ipinapahintulot ng mahal na Panginoon na tayo po'y dumaan sa pagsubok upang tayo po'y matutong tumawag, manampalataya at magtiwala na mayroong Diyos na magpo-provide ng ating mga pangangailangan. Halos wala silang makain. Ang sabi niya sa kanyang mga anak, sa kanyang mga apo, pasok kayo dito sa bahay. Magpuri tayo sa mahal na Panginoon. Umawi tayo sa mahal na Panginoon. Magugulat tayo. Ang Diyos ang magpo-provide ng ating pangangailangan. Sila'y umawid sa Diyos. Amen? Hindi po nila ang puso ng mahal na Panginoon. Kapag nasa problema tayo, nasa kahirapan tayo, nasa suliranin tayo, huwag tayong magmukmuk sa gilid. Tandaan natin, buhay ang Diyos natin. Ang ating gagawin, pasok tayo sa kwarto. Awitan natin ang mahal na Panginoon ng mga makalangit na awitin. Purihin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag maramdaman mo ang presensya ng mahal na Panginoon sa pagpupuri, ibig sabihin, nahipo mo ang puso ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam po ninyo, ganun ang kanilang ginawa. Inawitan nila ang Diyos. Pinuri nila ang mahal na Panginoon hanggang sa maramdaman nila ang presensya ng ating buhay na Diyos. Nung sila po ay mapuspos ng banal na presensya, sila po'y nanalangin na mahal na Panginoon. Wala po kaming ibang malalapitan kundi ikaw lang. Kung lalapit kami sa tao, mga minamahal, kung ano-ano pa ang sasabihin sa amin, kung hihingi kami sa aming mga loved ones, pagsasabihan kami ng masama, kaya mahal na Panginoon, sa iyo kamo humihingi dahil ikaw ang Diyos nagpupuno ng aming pangangailangan. Pagkatapos nilang manalangin, mga minamahal, malapit lang po sa kalsada ang kanilang bahay na tinitirahan, mga minamahal, maya-maya nagulat siya. Amen? Nagulat siya. Merong dumaang truck, mga minamahal, nahulog yung isang sakong bigas. Nung mahulog yung isang sakong bigas, mga minamahal, sabi niya, hindi ko ito ipapasok muna sa bahay dahil baka bumalik at hanapin yung nahulog na isang sakong bigas. Ibibigay ko. Siyempre, Kristiyano tayo eh. Dapat honest po tayo, mga minamahal, honest to goodness. Hindi po tayo nanlalamang. Sabi niya, baka hanapin ito, ibibigay ko uli. Mga minamahal, nagtanghali na, walang bumalik. Naghapon na, mga minamahal, walang bumalik para hanapin yung isang sakong bigas. Sabi niya sa ating mahal na Panginoon, maraming salamat, mahal na Panginoon. Ikaw nag-provide ng aming pangangailangan. Isang sakong bigas, nahulog, mga minamahal,
Ang kanyang ginawa, kinuha niya yung kalahati, ibinenta niya, ibinili ng ulam, yung kalahati, mga minamahal, pinaghati-hatian nilang pamilya na nasuplayan yung kanilang pangangailangan. Ganoon kabuti ang mahal na Panginoon. Sometimes, in miraculous way, yung paraan ng Panginoon, hindi natin masukat. Yung paraan ng Panginoon, mga minamahal, hindi natin aakalain na ganoon pala ang paraan ng ating mahal na Panginoon. O isang kapatiran pa po natin, mga minamahal, beloved brother Robert Borla, Paskong Pasko, mga minamahal, wala po silang handa dahil sa sobrang trials financially, wala po silang handa, wala din nagbigay, wala silang handa. Nag-25, 24, nag-25, wala po silang handa. Ang sabi niya sa kanyang pamilya, punta muna ako ng bundok. Amen? Bahalang kamuting kahoy yung handa natin. Basta't importante, may handa tayo, mga minamahal. Umakyat siya ng bundok. Habang umakyat ng bundok, pinupuri niya, inaawitan niyang mahal na Panginoon. Ang sabi niya sa kanyang mga anak, asawa, magpuri kayo dito, ako'y akyat ng bundok. Amen? Kumuha siya ng kamuting kahoy. Pagkuha niya ng kamuting kahoy, sabi niya, Lord, salamat sa blessing na ito. Amen? Dahil tayo pong mga anak ng Diyos, meron o wala, marunong tayong magpuri. Tayong mga anak ng Panginoon, meron o wala, marunong tayong magpasalamat sa mahal na Panginoon. Hindi kagaya noon, kapag wala, talagang nagliliparan yung mga plato, mga kaldero, mga minamahal. Amen? Grabing away na dahil mainit na ang ulo. Mainit ang ulo ni Mrs., mainit ang ulo ni Mr. dahil walang financial, walang makain. Pero ngayon, ang mga anak ng Panginoon kapag wala, kalmang-kalmado tayo, mga minamahal, dahil alam natin, ang Diyos magpo-provide ng ating pangangailangan. Umakyat sa bundok, kumuha ng kamuting kahoy. Nung siya po ay pababa na, naglalakad siya sa highway, mga minamahal, nagulat siya. Meron siyang napulot na karni ng baboy, mga minamahal, 5 kilos. Grabing blessing ng ating mahal na Panginoon. Grabing pagpapala ng ating buhay na Diyos. Tuwang-tuwa, mga minamahal siya, doon napulot niya na 5 kilos. Sabi niya, kanino kayang 5 kilos ito, mga minamahal? Binitbit niya yung 5 kilos, naglakad siya sa highway, mga minamahal. Baka may bumalik, baka may makakita. Wala na pong naghanap ng 5 kilong karne, mga minamahal, na kanyang nakita. Inanda niya po ito. Sabi niya, napakabuti. Hindi tayo nasiro ngayong Pasko. May blessing pa rin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Di ba? Kaya sabi ng Biblia, great is His mercy toward Him, mga minamahal, to those who fear Him. Grabe yung blessing ng ating mahal na Panginoon. Grabe yung pag-ibig, yung kagandahang loob. Kung gaano katayog ang langit sa lupa, ay ganoon ang kagandahang loob ng mahal na Panginoon sa mga nagsisiibig sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. In verse 12, sabi ng Biblia, kung gaano ang layo ng silangan sa kanluran, gayon inilalayo niya ang pagsalangsang natin sa atin. Amen? Siya mismo ang naglalayo ng yung ating mga pagkukulang, yung ating mga pagkakasala, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon. Ito po ay bumabalik sa atin. Amen? Tayo po ay nananagot sa ating pong mga pagsalangsang. Every iniquities, every wickedness, every sin na ating ginagawa, labag sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, ito po ay bumabalik sa atin. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Tayo po ang nagdudusa bunga ng ating kasalanan. Tayo din po ang nagdudusa bunga ng ating mga pagkakamali. Tayo din po ang nagdudusa bunga ng ating pagsalangsang, bunga ng ating paglapastangan, bunga ng ating pagsuway, bunga ng ating kakasala sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Tayo rin po, mga minamahal, ang nananagot. Amen? Hindi po ang ating anak. Sabi pa nga ng banal na Biblia, ikaw ang kumain ng maasim, ikaw ang maasiman. Dahil sabi pa nga ng nabasa ko sa banal na Biblia, maaari bang managot ang anak sa pagkakasala ng magulang? Maaari bang managot ang anak sa pagkakasala ng magulang? Maaari bang managot ang magulang sa pagkakasala ng anak? Hindi po. Kung kasalanan ng magulang ang mananagot. Kung kasalanan ng anak, anak ang mananagot. Everybody shout, praise the Lord. So ano man ang ating ginawang kasalanan, sabi pa nga, mga minamahal, sin will find you out. Hahanapin ka ng kasalanan. Amen? Magkasala ka ngayon, hindi mo pagsisihan ang kasalanan na yan,
balang araw, mga minamahal, hahanapin ka ng kasalanan na iyong ginawa. Sisingilin ka ng kasalanan na iyong ginawa. Kaya tayo pong mga anak ng Panginoon, upang hindi tayo singilin, mga minamahal, ng ating mga kasalanan ginawa, lumalapit tayo sa ating mahal na Panginoon. Nagpapakumbaba tayo sa Diyos. Umiiyak tayo. Nag-aalay tayo ng mga pag-aayuno sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mapatawad tayo ng ating buhay ni Diyos. Dahil tanging mahal na Panginoon lang ang makapag-aalis ng ating mga pagsalangsang. Tanging Panginoon lang ang makakaalis ng ating mga pagkakasala. Kaya sa Diyos tayo lumalapit, nakabagan tayo ng mahal na Panginoon. Dahil ayaw nating, mga minamahal, mabuhay na ang kasalanan ay naghahari pa rin sa atin. Ang gusto natin, anumang kasalanan at pagsalangsang at paglapastangan na ating ginawa, ito'y kunin ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Sa verse 13, sabi ng Biblia, like as the Father pitieth His children, so as the Lord pitieth them that hear Him. Sabi ng Tagalog, kung papaano ang Ama ay naawa sa kanyang anak, gayon din naman ang Panginoon, mga minamahal, ay naawa sa mga taong natatakot sa Kanya. Everybody shout, praise the Lord. So salamat sa mahal na Panginoon na ating nakilala siya. Following verse, mga minamahal, Psalm chapter 116, last verse na po ito, verse 12, mga minamahal, Salmo 16, 116, versikulo 12. Amen. Last verse from the book of Psalms, chapter 116, verse 12. What shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? Dito pa rin po sa aklat ng awit, kabanata ay 100 at 116. At ang talata ay 12. Ano ang aking ibabayad sa Panginoon dahil sa lahat niyang kabutihan sa akin? Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, mga minamahal, sa Tagalog, ano ang aking ibabayad sa Panginoon? Ito po'y tanong, mga minamahal, ni Salmeste David sa ating mahal na Panginoon. Ano ang aking maibabayad sa Panginoon dahil sa lahat ng kabutihan niya sa akin? In English, mga minamahal, what shall I render unto the Lord for His all benefits toward me? Ano ang aking maibabayad sa mahal na Panginoon? Sa lahat ng kabutihan na ginawa sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil in my own opinion, hindi ko na po mabilang ang kabutihan ginawa ng Panginoon sa buhay ko. Start na naglingkod ako sa mahal na Panginoon year 1986. Imagine, I was 10 years old at that time. 10 years old pa lang po ako, mga minamahal. Nakita ko na, naramdaman ko na kung gaano kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. In my own two eyes. Amen? Sa aking sariling experience, sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, nakita ko na kung gaano kabuti ang ating mahal na Panginoon. Hanggang ngayon, mga minamahal. Amen? Yung church, kaedad ko po yung church, mga minamahal. Amen? Ako'y ipinanganak din year 1975. Kaya magpo-49 na po ang inyong abang lingkod. From since year 1975, I was 10 years old at that time, mga minamahal, or year 1986 rather, hanggang sa mga oras nito, mga minamahal, isa lang ang laman ng puso at isip ko, mga minamahal, mabuti ang Diyos na aking pinaglilingkuran. Kaya't sa isip at puso ko, walang bahid ng pag-aalinlangan sa gawain ng mahal na Panginoon, sa mahal na pastor, sa pagkilos ng presensya ng Diyos, sa pagkilos ng kapangyarihan sa buhay ko. Wala po kong bahid ng pag-aalinlangan, mga minamahal. Kahit sa ang dako, isinisigaw ko ng Diyos ay mabuti dahil totoo na mabuti ang Diyos na aking pinaglilingkuran. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Ano ang ating maibabayad sa kabutihan ng mahal na Panginoon? Amen? Siyempre ang paglingkuran, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Ano ang magagawa natin para sa ating pinakamamahal na Panginoon? Dahil kapag tayo po ay matured na sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, we are matured enough spiritually. Tayo po ay sapat na sa gulang sa ating pananampalataya, sa ating paglilingkod, mga minamahal. Ang ating hinahanap, hindi na po kung anong magagawa ng iglesia sa atin. Amen? Nakuha po ninyo? Kapag matagal na tayong naglilingkod,
We experience mga naman lot of miracles, maraming mga gawa ng Panginoon sa buhay natin. Nakita na natin kung gaano siya katotoo, kung gaano siya kadakila. We are 100% totally convinced na tayo po ay nasa buong katotohanan dahil nakita ng ating dalawang mata, narinig ng ating dalawang tenga kung gaano katotoo at kabuhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Ang ating hinahanap, hindi na kung ano ang magagawa ng iglesia. Ang ating hinahanap kung ano ang magagawa natin sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Hindi na natin hinahanap kung anong benepisyo na mapupulot natin sa gawain. Dahil kung benefits lang ang pag-uusapan, umaapaw na pagpapala ang ating naranasan. Say amen. Say amen. Natin magsabing praise the Lord. Di po ba? Kung himala lang ang pag-uusapan, umaapaw na ang himala ng gawain ng Panginoon. Kung kabutihan lang ang pag-uusapan, for almost 49 years, umaapaw na ang kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Amen. Kung pag-iingat ang pag-uusapan, everybody shout, praise the Lord. Hindi tayo mawawalan ng patotoo, mga minamahal. Kaya nga po, under the banner of Jesus Miracle Crusade, our faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of the living God. Ganon tayo kalakas, ganon tayo katatag. Yung true church ng mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, upon this rock, I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against it. Isang church na makapangyarihan. Bakit po, minamahal, ang ating pananampalataya ay hindi naging matatag dahil sa turo at aral ng tao, naging matibay at matatag ang ating pananampalataya dahil sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon na ating nasaksihan sa paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Hindi tayo madadaya sa mga bulong ng dyablo. Amen. Hindi tayo madadaya sa panlilinlang ng dyablo. Bakit po, mga minamahal, sa ministeryong ito, tayong mismo, mga minamahal, may mga personal tayong mga patotoo. Yan ang nagpapatunay ng existence ng mahal na Panginoon sa ministeryong ito. Yan ang nagpapatunay ng manifestation ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon sa ministeryong ito. Yung patotoo mo na nasa iyo, yan ang nagpapatunay na totoo ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. At sa tagal ng paglilingkod natin sa Panginoon, hindi na po benepisyo ang ating hinahanap. Amen? Hindi tayo naghahanap ng benepisyo. Amen? Ang ating hinahanap ay kung ano ang may tutulong natin sa gawain ng mahal na Panginoon. Ang ating hinahanap, ano ba yung magagawa natin sa gawain ng Diyos? Kapag baguhan ka pa lang, ang hinahanap mo'y benepisyo, dadalo ka. Mga minamahal, ang hinahanap mo'y benepisyo sa church. Kung paano kang gagaling, kung paano kang magbabago ang buhay, kung paano tutugunin ang panalangin mo, paano kang iingatan sa mga panganib, mga minamahal, sa karamdaman, paano kang gagaling. Pero ngayon, mga minamahal, 10 years ka na naglilingkod, 5 years ka na naglilingkod, nakita mo na, natanggap mo na, mga minamahal, ang umaapaw na benepisyo, bunga ng paglilingkod mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ngayon, hindi na po benepisyo ng church. Hindi na po natin hinahantay pa kung ano ang kayang ibigay ng church sa atin. Mga minamahal, ang ating kailangan gawin, isipin nating mabuti. Ano ba, mga minamahal, ang maikukontribute natin para sa church? Ano ang maiaambag natin sa church? Ano ang maitutulong natin sa church, mga minamahal? Ano ang maibibigay natin sa church? Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Kami, mga minamahal, ang unang-una naming ibinigay sa mahal na Panginoon, walang iba kundi buhay. Pero wala kami. Ano ang amin? Wala kaming pera, wala kaming salapi, wala kaming maitutulong sa iglesia. Pero kaya naming ibinigay namin ang aming mga buhay para sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaming mga manggagawa na narito, iniwanan namin ang aming pamilya, iniwanan namin ang aming mga anak buhay, maging ang aming propesyon ay aming iniwan para sa gawain ng mahal na Panginoon. Ibinigay namin ng buo, walang labis at walang kulang ang aming mga buhay sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Bakit namin ibinigay ang aming buhay? Dahil wala kaming ibang may bibigay kundi ang aming buhay para sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi na tayo naghahanap kung ano ang may bibigay ng iglesia sa atin. Ang hinahanap natin, ano ang may tutulong natin sa gawain? Ano ang may ambag natin sa gawain? Ano ang may kukontribute natin sa gawain to strengthen the church? Amen. Ano ang
pwede nating gawin para sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon para lumago ang gawain ng Diyos, maging matibay ang gawain ng mahal na Panginoon dito po sa dako ng Zamboanga. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi rito, what shall we render to the Lord? Ano ang maigaganti natin sa mahal na Panginoon? Amen? Everybody shout, praise the Lord. Unang-una, ibigay mo ang buhay mo sa mahal na Panginoon. Gawin mo kung anong kalooban ng Diyos. Sa ganyang paraan, tumulong ka sa gawain, suportahan mo ang gawain, isipin mo kung anong may tutulong mo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ganoong paraan ay makakaganti tayo sa kabutihan ng Panginoon na ginawa niya sa ating mga buhay. Sa oras nito, minamahal, hallelujah, awitan natin ang mahal na Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa mga oras nito, mga minamahal. Luwalhatiin natin ang dakila at banal na pangalan ng ating buhay na Diyos. Ating papurihan ang ating mahal na Panginoon. Pasalamatan natin ang ating buhay na Diyos sa kanyang dakilang biyaya, sa kanyang dakilang pagpapala, mga minamahal, na sa buhay natin. Kung binipisyo lang ang pag-uusapan, sa ministeryo ito, labis-labis, umaapaw na pagpapala ang ating naranasan. Kung pag-iingat ang pag-uusapan, busog tayo sa pag-iingat ng Panginoon. Busog tayo sa pag-aaruga ng Diyos. Kung pag-ibig ang pag-uusapan, busog tayo sa pag-ibig ng mahal na Panginoon. Kung comfort ang pag-uusapan, busog tayo sa pag-comfort ng mahal na Panginoon. Awitan natin ang Diyos. Pasasalamat ko sa iyo'y hati ng pusong umiibig, o Diyos iyong dikinig. Ang buhay ko ito nagkalaan sa iyo, papuri aawitin para sa iyo naman. O Jesus, salamat mo at ako'y pinagtawad mo. Kahapon ko'y di magtinag, ako ngaya'y bago. Kahit magkunaman ang mundong kinagisa, masasalamat ko'y ito sa iyo, Jesus, ang aking Diyos. Mananatili ang pag-ibig mo, di mo iniwanan ang katulad ko. O Diyos, kay tunin mo, tunay kang tapat, pangako mo sa akin, iyong lulupan. O Jesus, salamat mo at ako'y pinagtawad mo. Kahapon ko'y pinabanda, ako ngayon na ako.
Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. We are blessed among the blessed. Tayo po'y pinagpala sa lahat ng pinagpala dahil narito tayo sa totoong gawain ng mahal na Panginoon. Ang Diyos dito ay buhay, ang Diyos dito ay totoo, ang Diyos dito ay makapangyarihan, nagpapagaling ng karamdaman, naglulutas ng problema, tumutugon ng mga panalangin. Ang Diyos dito ay nagbabago ng buhay ng tao, mga minamahal. Yan po ay subok na namin. Kami na naunang naglingkod sa mahal na Panginoon. Subok na namin ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Kaya't wala kaming takot na sumigaw at mangaral ng salita ng Diyos na ang Diyos dito ay makapangyarihan. Sa oras dito, mga minamahal, tayo po'y dumako sa ating pong mga pananalangin.